Isa pong profesor at siya po ay Professorial Chair Holder on Geopolitics sa PUP Manila. Alright, si Professor Richard Heydarian. Good morning, Richard. Good Richard. morning, sir. Good morning. Yes, Richard. Good morning. Hey, Richard. Kamusta po? Actually, nasa UP na ako ngayon. Medyo 2 years old na yata yan. Nasa UP na siya. Master Oo. Ed. Nasa UP ka na. UP, University of the Philippines na po past 2 years. Okay, sorry ha kasi medyo nagkaroon dito problem, of ng course. additional P. Kasi ako, I'm also a graduate of UP. 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 PUP. Okay. Anyway, Richard, sorry ha, we really have to wake you up early again. Ganito lang, alam natin lahat ang balita ngayon. Nagbitiw na bilang DepEd Secretary, NTF-ELCAC, si VP Sara Duterte. Ang tanong ng pangkaraniwang Pilipino, makakabuti ba ito sa bansa? Well, ito yung argumento ni Vice President Sara Duterte. No? Hindi niya na-spell out exactly bakit siya nagbitiyo dito sa kanyang position. Hindi lang sa Department of Education, pati dun sa NTF-ELCAC. Essentially, lahat ng mga position niya sa loob ng gobyerno ni Marcos. Siguro ang sinasabi ni Sara dito, or more or less, yun ang pwede mo makuha talaga sa sinasabi niya in between the lines, ay dahil sa politika, dahil sa hidwaan sa pagitan ng kanyang pamilya at si President Marcos Jr. at yung sinabi ni First Lady na batshot na daw siya sa kanya, dahil dito sa political noise at saka mga hidwaan na yan, siguro sagabal na ito sa kanyang kapasidad para to fulfill yung kanyang mga roles no dito sa gobyerno. So siguro mas maganda na magbitiw na lang siya para si Pangulo Marcos ay pumili ng isang tao na may 100% na kumpiyansa at confidence at kumpiyansa at saka trust no. At wag natin kalimutan dito ang pinag-usapan din natin yung Department of Education kung saan marami tayong problema. Kakalabas lang yung latest PISA rankings. So ito yung rankings ng mga kabataan, mga high school sa mga math, sciences, reading comprehension. Kulhelat na naman ang Pilipinas. So, hindi naman inamin ni Sara Duterte na may problema sa Department of Education. But in a way, sana si Paulo Marcos Jr., ang kukunin niyang Secretary of Education ngayon ay someone na talaga may background sa education, preferably someone na may education expertise. No? Hindi lang educator, katulad natin, but someone talaga na may education management expertise. And this is potentially also time for President Marcos to get someone na siguro may tiwala lang siya sa kanya at kung gusto niya gumawa ng malaking coalition, posible din na kumuha siya ng isang Department of Education Secretary na siguro galing dun sa traditional opposition or sa mga ibang grupo na pwede rin tumulong sa kanya para mag-build ng bagong unity team sa darating na election kasi mukhang Duterte at mga Duterte na maging opposition sa 2025 elections. Okay, sige. So to answer my question, makakabuti ba ito? Kasi bagamat sa kanya pagharap sa media, hindi naman na tumangkilik ng mga follow-up questions si VP Sara sa katanungan nga ng media. No? Meron lang siyang binasang ang pahayag at practically ang sinasabi nga ni VP Sara na magtutuloy naman daw yung kanyang paglilingkod no? sa ating education sector, etc. Pero yun nga, ang tanong ng namamasada ngayon, taxi driver, market vendor, pangkaraniwang Pilipino, ito bang kanyang resignation, tingin mo sa iyong kaisipan, Richard, ay makakatulong, magbibigay benepisyo sa mga Pilipino? Well, hinintay ko rin kasi sinong magre-replace sa kanya, di ba? Baka mamaya someone na talaga walang alam sa education or even potentially less competent or hindi magaling yung team. But in theory, yes, maganda ito para sa ating bayan. In fact, kung titignan mo yung reaction ng dalawang kampo, yung mga supporters ni Sara Duterte, marami sa kanila natutuwa, sabi nila, it was about time. Siyempre, nung last time pinag-usapan natin na grabe na talaga itong hidwaan at saka yung mga disagreements sa issue ng West Philippine Sea, sa issue ng anti-communist insurgency, ang dami mga disagreements eh. So hirap na hirap si Sara Duterte, nakikita natin yan. So yung mga supporters din niya ay natuwa na siguro lumabas na siya ngayon. So more room for maneuver siya. At the end of the day, vice-presidente pa rin siya ng bansa. At nakita natin, in the past two administrations, whether ito si Leni Robredo or si Binay, both of them, nung medyo umalis na sila sa administration, they had more room for maneuver. So ginamit nila yan para i-push talaga yung kanilang adhikain. Supporters naman ng administration, government, okay din sa kanila na umalis na si Sara Duterte kasi sa pagkaalam ko, Ted,
medyo matagal na walang full cabinet meeting yata sa Malacanang. Kasi siyempre mahirap kung malaki yung hidwaan mo doon sa isang cabinet member, especially doon sa sensitive issue katulad ng West Philippine Sea, baka wala kang tiwala, wala kang kumpiyansa na magkaroon ng full cabinet meeting. So ang nagkaroon over the past few months is clusters of meetings. So ngayon, pwede na mag-full cabinet meeting si Marcos Jr. ukol sa mga napaka-sensitibong issue katulad na nangyari sa West Philippine Sea dahil wala na yung isang secretary na perceived or rather not only perceived, so mukhang alam natin lahat, na napakaiba yung kanyang pagtingin at saka yung kanyang mga mungkahi ukol sa West Philippine Sea issue. So, from an administrative and operational standpoint, mas maganda rin na yung kabinet mo buong buo para makarespond ka na mabuti at hindi ka tumitingin kung sino nandyan at hindi. I'm sure si Sara din, medyo ilang din siguro siya na na-alienate din siya dun sa loob ng kabinete. Ayun. So, ang sagot ni Professor, makakabuti ito sa bayan, ano? Itong kanyang mga binabanggit na mga pagkakataon nga din na baka may mga pag-aalangan ngayon, ano, sa governance because may isa na alam po naman natin tutol, no, sa ilang polisiyang ipinatutupad ng gobyerno. Paano mo nga makakasama yan sa cabinet meeting kung pag-uusapan natin ng mga bagay na sensitive. Ngayon, Richard, pero ang tanong nga ng, di